Oh hi mga ka-sweet life, for today's video tayo ay gagawa ng Daifuku Japanese sweet. Ito yung mochi na may strawberry sa loob. Pero ang gagawin natin ngayon ay yung Philippine Mango Graham Cake. Ito yung magiging patok na patok sa atin. So dito napakasimple lang ng gagawin ng lola nyo. Ito yung ating malagkit at ilalagay ko na lang sa screen at comment section nyo ating ricados kung gaano kadami ating ginamit. So ang ginawa ko lang dyan guys, 1 cup ng tubig. Nilagay lang natin din sa ating 1 cup ng glutinous powder. Kung wala naman kayong microwave guys, pwede din naman sa kawali nyo na lang siya lutuin. Tapos habang hinihintay natin yung ating malagkit, ang gagawin naman natin, itong ating graham cracker ay dudurugin natin gamit yung ating maliit na mixer lang guys. Ingat lang kayo, maganda tong klase na to kasi malakas yung power niya. Ang problema lang sa kanya ay wala siyang automatic button. So pagka nililinis nyo siya, kailangan ay hugasan nyo siya ng lalagyan nyo ng tubig and then ipapasok nyo ulit sa kanya hugasan. So next time papakita ko sa inyo kung paano siya nililinis. Dito kung makikita nyo guys, wala akong ginagawa kundi inaalog ko lang siya. Yan yung para yung buo-buo mapunta sa ilalim. Tapos nung naluto na tong ating malagkit, sorry guys, hindi ko talaga siya napansin na hindi ko pala napindot yung record. At ayan, napakasimple lang naman ginawa ko dito. Tinanggal ko lang siya sa lalagyan and then nilagay lang natin siya sa cornstarch at pinalat saka natin pinalamig. Tapos dito gagamit lang tayo ng molder. Optional lang to guys kahit wala. Gusto ko lang kasi na medyo bumilog siya ng mas maganda. Kaya gagamitin ko siya. Actually 15 years old na tong molder na to guys. Matagal na siya sa akin. Tapos itong whipped cream na to, kung matatandaan nyo, gumawa tayo nung ating Daifuku strawberry o yung mochi strawberry. Ito yung natira natin at ito rin ang gagamitin natin. At tapos naglagay lang ako dito guys ng kalahating cup ng condensed milk at mga isang kutsara mango essence. Napakabango ng mango essence na to guys. Ilalagay ko na lang din sa comment section yung kanyang brand kung anong ginamit natin. Tapos ilagay lang din ulit natin siya sa piping bag. Ito yung para pag minatira, anytime natatago natin siya ulit. Siyempre mas madali din siyang ipiping kung ito yung gagamitin natin. Tapos gumagamit ako madalas ng goma guys kasi ayoko na lalabas-labas siya pag pinipiga kasi minsan lumulusot pa sa doon. And then natatandaan nyo yung mangga natin pagka mahal-mahal, ito minatira tayo at nagkamali nga ako, nakain ko yung hinog na ito yung medyo matigas-tigas pa. Although matamis na rin naman siya na may konting asim, kaya okay din pambalanse. Nasa sa inyo na guys kung anong klaseng mangga yung gusto nyong gamitin, basta mas masarap siya kung medyo may asim kasi iba talaga yung lasa niya. And then pwede rin nyo siyang i-jam. Mango jam din yun din, pwede nyo rin siyang gamitin. Pero mas maganda guys kung talagang mango chunk, ang sarap talaga niya. And then nung lumamig na yung mochi natin, ito gumamit lang tayo ng cookie cutter natin na malaking size. Kung wala kanyang, gumamit na lang kayo ng platito tapos kutsilyoin nyo na lang. Tapos ayan, napakasimple lang nilagay lang natin siya sa molder. Tapos piping lang tayo ng ating cream. And then sa gitna niya ilalagay natin yung ating mango chunk. Tapos tatakpan lang din natin siya ng cream ulit. And then yung ating graham na giniling kanina, itatoppings lang natin siya sa pinakailalim. It's up to you guys kung gusto nyo siyang gawing cookies kasi kapag nilagyan natin ng battery, ang tigas niyan pagka kinagat nyo. Mas okay na guys yung powder. Or lagyan nyo lang siya ng condensed milk kung gusto nyo medyo creamy siya pagka mahilig kayo sa matamis. Kasi talaga naglilis ng tamis ang lola nyo lately, kaya lahat ng ginagawa ko ngayon hanggat maaari ay binabawasan ko yung tamis. Tapos napakasimple lang, ayan guys, isasarado nyo lang para lang kayo gumawa ng dumplings o ng siopaw. Tapos yan yung magiging pinakailalim niya. And then nasa sa inyo na kung paano nyo isi-set up yan. Pwede kayong gumamit ng mga social na lalagyan or ng simpleng lagayan lang ng mga cookies na katulad nitong ating ginamit. Tapos pipisilin nyo lang siya sa gitna. Actually as is na yan guys dito sa Japan pag binibenta. Minsan lalagyan sila ng strawberry para mas mabenta nilang mas mahal. Pero tayo as is na siyang ganyan. Kaya lang bibigyan ko lang kayo ng option kung gusto niya magbenta na mapasosyal nyo yung inyong gagawing Daifuku mango graham cake. Ito, lalagyan natin siya ng mangga sa ibabaw. Tapos syempre pag may decoration yan, mas mabebenta nyo siya ng mas mahal. Or pag mga party-party, mas mapapasosyal nyo siya. O diba pak? O sasabihin, ang social naman ng nag-ano neto, nag-prepare neto, diba? Tapos sa mga magtatanong kung ano yung nilagay natin na paro-paro, yan po ay edible wafer po yan. Kaya nakakain siya. At lalagay ko na lang sa comment section natin yung ating link kung saan siya mabibili. Itadakimasu guys. Ganyan yung itsura niya. Itadakimasu. Grabe ka. Sarap. Bueno. Sabi timite. Oh, Alam niyo yung Huwa-huwa. mango kaori? Umay. Yung mangga natin guys, amoy na amoy dun sa nama cream. Umay. Sobrang sarap, promise. これ美味しいわ。 Sarap. Medyo ma. めっちゃうまい。これめっちゃうまいよ。マジでうまい。すごい。 Mas gusto ko to kaysa sa Japanese version guys. The best yung mochi Daifuku natin. Kung mangga natin ito sa Pilipinas guys, mas masarap kasi medyo maasim pa to yun.
Pero may tamis na rin siya. Kaso yung aroma ng mangga, perfect. これマンゴーでやった方がいちごよりうまいよ。 Tuwan-tuwa. Mas masarap daw siya kaysa sa strawberry. Oo. Mas the best. Mas mabenta to, promise guys. Ayun. I-try nyo na din. Ang sarap.